party, ang si Speaker Sunny Belmonte, si Mayor Lim ng Maynila, ito pa ang mga ibang leader, of course, ang Presidente, ang titular head ng Liberal Party, at dito sa meeting na ito, pinalan tayo na maimbita na makasama dito sa maliit na grupo na ito. At ito naman, ang litrato, noong magpasinaya, noong mapaspasan yung bagong vapor ng Philippine Navy. Nakita niyo sa TV, sa dyaryo, no? Yung BRP Gregorio del Pilar. Noong yan ay pinasinayahan, ako lamang po ang kongresista na naimbita dito. Siguro bilang pakilala sa aking background bilang isang Navy officer. At dito medyo nagkakasayahan kami sabagat nagkakakwentuhan para sa modernization ng armed forces at ng Philippine Navy. Dito naman, nasama tayo dito sa isang meeting na nandun yung tatlong presidente, President Pinoy, President Ramos, President Erap, na nagkausap-usap. Pambihira po itong litrato na ito. At ito naman, nung ako'y bumalik bilang congressman, iniwan ko yung cabinet, nagpaalam ako kay President Gloria Macapagal Arroyo at sinabi ko, Madam President, gusto ko pong bumalik na congressman ulit. Maraming salamat sa pagkakataon na ako'y makapaglingkod bilang cabinet member. Pinayagan naman tayo at ito naman yung oath-taking matapos na ako ay manalo noong 2004 at kasama ko na rin yung aking anak na si Consejero Rico Goles na na-elected noong eleksyon noong 2004. Ito po ang aking record. 9 Congress na elect noong 1992 kasama pa ang Baclaran. 10 Congress na elect noong 1995 kasama pa rin ang Baclaran. 11 Congress na elect noong 1998 kasama pa rin ang Baclaran. Kaya ulitin ko, 3 termino po ang aking pagsisilbi sa inyo. Isa sa pinakamahabang kasaysayan ng pagsisilbi. Itong mga nakaraang taon dito po sa siyudad ng Parañaque, kasama ang Baclaran at lahat ng mga barangay sa 1st District. Bumalik itong 2004, 13 Congress na yan. 2007 ulit, 14 Congress, at yung pagkasalukuyang Kongreso, yan yung 15 Congress na elect po kami noong 2010. Ito naman ang record ko bilang isang mambabatas, bilang isang miyembro ng Kamara de Representantes. Naalala niyo yung sinabi ko, noong ako'y nag-aaral sa public school, elementary at high school at naranasan yung mga kakulangan sa mga gamit namin. At sabi ko, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, tutulong ako para maitaas ang antas ng edukasyon. At yan naman ay naibigay sa akin. Kaya dito po, hindi pa natatapos yung aking termino bilang congressman ng Lone District ng Parañaque. Nakilala na agad ako, kinilala na agad ako na nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasaysayan ng Parañaque. At kasama dyan yung isang school building doon po sa Baclaran Elementary School Central, doon sa Parañaque National High School, Baclaran Annex. Andun po yung malalaking school building bilang alay ko sa aking mga kaibigan dito po sa Baclaran. Ito ang mga halimbawa ng mga school buildings sa aking pinagawa. Sa mga nag-aaral sa inyo sa Parañaque National High School, ito ang pinakamalaking school building yan, proyekto ni Congressman Goles. Kasama pa yung 3 pa, kaya suma total 4 na malalaking school buildings po ang pinagawa natin sa National High School. Sapagkat dyan kailangan talaga ang konsentrasyon. At ngayon, doon sa amin naman sa 2nd District, yung pinakamalaking high school namin, ito yung Dr. Arcando Santos National High School. Dati, 2-story lamang ito. Ngayon, 4-story na. Lampas pa ng 4-story yung building yan. At tingnan nyo, napaka-moderno ang itsura ngayon. Ito pa ang isang view ng building na yan. At makikita nyo, meron ng bubong yan. Mamaya, papaliwanag ko yan. Ito rin yung Dr. Arcando Santos National High School. At habang ako'y nagsasalita, meron pa isang dagdag na school building na pinapagawa ngayon. Dito bumanda sa, ito bagong, ito na yung litrato ng emerging school building. Bagong kuha ito. So dati walang school building dyan. Kaya tingnan nyo, halos matatapos na rin yung bagong school building na yan. Ito naman yung sa San Agustin Elementary School. Itong San Agustin Elementary School, nung ako'y bumalik noong 2004, parang from probinsya lang yan. Ang mga building dyan, 1-story lamang at gawa sa kahoy. Probinsya-probinsya ang dating ng eskwela to. Ngayon, tingnan nyo ang San Agustin Elementary School. Dito, nag-concentrate din tayo. Ito pa yung view ng iba pang mga school buildings sa ating pinagawa sa San Agustin Elementary School. At ito pa po, kaya ako'y natutuwa. Meron pong isang taga
District 1, taga Dunggalo. Ang kanyang pangalan, dating Education Supervisor Flor Factor. Nagturo siya dito sa San Jose Elementary School noong una. Nung bumalik siya, gulat na gulat siya sa kanyang nakita ng mga bagong school buildings. Sabi niya, Congressman, noong ako'y magpunta sa San Agustin Elementary School, akala ko ako'y nagpunta sa University of San Agustin dahil hindi na elementary school ang dating. Tanong ko po, meron ba kayong ganitong mga klaseng school buildings sa inyong lugar? Meron po ba? Meron naman, siguro ba meron naman? Ito pa yung mga iba. Nung ako'y bumalik, itong 15th Congress, nagsimula nung July last year, 4 na school buildings na ang akin natapos. At mula po nung 2004, 32 school buildings ang akin na ipagawa. Kaya tuloy-tuloy yung aking programa pagdating sa school buildings. Sakali naman ay ganoon din po. Nasabi ko sa inyo na naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na pag mainit, maaligabok, pag umuulan, maputik. Kaya sabi ko, gagawin ko rin ang aking magagawa para makatulong at maiwasan na maranasan ito ng aking mga kababayan. Kaya dito nag-concentrate din tayo at ako kinilala rin na nagpasimento ng pinakamaraming kali sa kasaysayan po ng Parañaque. At marami dyan ay dito sa Baclaran. Yung Gigi Cruz, yung Lieutenant Garcia, yung Opeña, at meron pa yata dito banda. Sa dami po, hindi ko na maalala yung mga iba. Ito yung mga halimbawa, ito yung listahan ng mga ating pinagawa. Noong 15th Congress, noong nakarang July lamang nagsimula, July last year, 9 na ang aking napasimento mga kali, na malalaking kali. Mula noong 2004 to 2011, 110 na mga kali ang aking napasimento. At ito po yung mga halimbawa ng mga kali na yan, yung sukat, pag-maintain ng sukat, yung Moonwalk Merville Access Road na dati ay tawag super lubak-lubak, ngayon napakakinis at napakaganda. Ito pa ibang mga kalye. Ito naman yung sa France Street sa may barangay Don Bosco. Ito dati lubak-lubak dito, pero tingnan nyo pagkahaba-haba na sementadong kalye yan. Ito naman sa Lopena. Ito parang bukid dito doon. Daig pa yung kalye namin doon sa barangay Kamandak. Yun po yung lugar namin sa Looc Romblon. Dati parang bundok-bundok yan. Napakakinis at napakaganda at napakahaba ng kalye dito. Merville Access Road. Ito naman yung concreting ng service road. Dati rin yung service road na yan, lubak-lubak, napakabagal ang traffic dyan. Ngayon, sementado na, magkabilang panig ng service road. West Service Road at saka East Service Road. Ito naman yung San Valley Drive na ating pinakinis din. Concreting ng San Valley Drive. Sa Flex Service Road ito, doon banda sa San Martin de Porres. At ito pa yung mga ibang bagong mga inaugurate namin ng mga kalye doon po sa aming lugar, sa 1st sa 2nd District. Ito yung sukat, widening. Alam niyo yung sukat, noong ako'y ma-elect noong 1992, makipot lang yan. Kaya sobrang traffic dyan. Ito ay na-widen at ako ay talaga nagpag-ugnayan kay Secretary Gregorio Villar at kay Presidente Ramos para mapabilis ang widening ng sukat na lahat tayo, 1st District o 2nd District, ay nakikinabang dito. At itong Skyway Project. Pamilyar kayo sa Skyway Project. Ang Skyway Project ay nagsimula ang ideya na to sa Parañaque noong ako'y mag-file ng aking Elevated South Superhighway Bill noong 1992. Nung pinile ko to, ang dami po nagulat at ang dami ang nagtaka. Kasi ang konsepto, second level, pangalawang palapag ng South Superhighway. Marami nagulat, sabi lang, pwede ba yan? Pwede ba gawin niya, magkakaroon ka ng second story, baka mamaya bumagsak yan, isipin nyo. Kasi siguro iba hindi nila ma-imagine. Pero ako po, naranasan ko na yan, nakita ko na yan sa Tokyo, sa States, sa maraming mga lugar. Kaya sabi ko, kailangan yan. Noong ako'y mag-file, maraming nag-object dahil sabi nila sobrang gastos at parang suntok sa buwan yung aking ideya. Pero inilapit ko yan kay Secretary Villar, inilapit ko kay Speaker de Venecia, inilapit ko mismo kay Presidente Ramos. Mabuti na lang si Presidente Ramos, alam din niya itong ganitong konsepto sa pagkagaling din siya at nag-aral sa Amerika. Ito ay sinuportahan niya. Ngayon, ito na ang Skyway Project. Alam niyo, nung isang buwan, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry at doon nagsalita ang presidente mismo ng Skyway Corporation, si Chito Bormeo. At doon tuwan-tuwa ako dahil habang salita siya, tinuro po niya ako dahil sabi niya, yan po si Congressman Goles, siya ang nagsimula ng Skyway Project dito sa ating lugar.
Kaya nakakatuwa po. Isa sa pinakamalaking infrastructure project sa buong Pilipinas ngayon. At ngayon, ito ang bago kong programa. Ang tawag ko rito, massive. Pag sinabing massive, talaga dambuhala na proyekto sapagkat ubod ng dami. Ang mga covered courts, ang tawag sa amin, Coliseum. Bakit naiiba ito? Sapagkat sa unang pagkakataon sa Pilipinas, ayon sa Department of Public Works, sa halip na gumamit ng bubong na metal, pag covered court, kadalasan metal, di ba? Ang inintroduce ko ay yung paggamit ng bagong material. Ang tawag yan, polycarbonate. Saan ko nakuha itong ideya na ito? Nakita ko ito sa Disneyland. May mga lugar doon na transparent yung bubong. Doon din sa Ayala Town Center, pwede kayo magpunta doon. May lugar doon, naubod ng laki, transparent yung bubong. Tinanong ko sa public course, ano ba yung material na yan? Ang tawag nila, polycarbonate. Sabi ko, gusto ko, yan ang maging bubong sa mga covered course na aking paggagawa para maaliwalas ang dating. Ang sabi ng public course, pero Congressman, medyo mahal yan. Ang sagot ko, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Diyan nagsimula ang proyektong Coliseum. Tingnan niyo yung mga bubong. Sa mga eskwelahan, transparent, fully transparent. Pero pagdating sa mga community, ang ginagamit natin ay yung translucent. Medyo may kulay ng konti, may konting araw pero hindi masyado para may konting lilim pero maaliwalas pa rin, hindi po madilim. At sa halip na kinakalawang ay hindi po kinakalawang itong materialis na ito. Yan ang konsepto ng Coliseum na sinimulan sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang mga halimbawa. Tingnan nyo. Yan sa barangay Don Bosco. Okay ba ang dating ng bubong? Tingnan niyo po yung bubong, no? Talagang nakaka-attract ng atensyon. Ito naman sa barangay Marcelo Green. Ito yung sa Sampaloc, gabi kinuha ito, pero tingnan nyo, parang araw, may nagbabalibol dito, pero sa taas ng bubong, hindi nag-aalala yung mga volleyball na baka tumama yung bola nila doon sa mga ilaw, sapat napakataas ng bubong. Ito naman yung sa 4th State Elementary School, tingnan nyo, ito yung campus. Nagkaroon ng bubong yung campus, kaya yung mga bata, hindi kayo mag-aalala na baka mabasa sa ulan. Walang problema yung mga magulang dito. Ito naman sa Moonwalk National High School, bagong-bagong high school, may bubong na ang kanilang campus. Ito yung sa San Antonio Elementary School, ganun din. Ito yung campus, pero bubong yung campus. Ito yung sa San Valley Elementary School. Ito naman yung San Valley National High School, bagong-bagong high school, pero meron na ring bubong. Masville Elementary School sa Barangay BF. Ito po ang listahan ng aming mga Coliseum projects. Hindi po yan 10, hindi po 20. Pag 20, madami na yan. Pero tignan nyo, from 1 to 10. 1 to 10. From 11 to 20. From 21 to 30. From 31 to 40. From 41 to 50. Hindi pa po tapos yan. At from 51 to 56. Pero hindi pa rin tapos yan sapagkat habang ako ay nagsasalita, meron pang 8 na ginagawa ng mga Coliseum. At meron pang idadagdag sapagkat meron na rin na ponduhan. Ito ay malapit ng ma-release at nakakasiguro ko na ang saro dito, kasi siguro na bukas sisikat ang araw, darating po ang saro. Kaya bago matapos itong taon na ito, aabot tayo ng mga 70 na Coliseum. Halos lahat ng lugar sa 2nd District ng Parañaque ay mayroon na. Ito po ang mapa ng Parañaque para makita nyo kung saan ang lokasyon ng mga iba't ibang mga Coliseum. Sa Barangay BF, yung home barangay ko, sa San Antonio, sa Marcelo Green, sa Barangay Don Bosco, sa Barangay Moonwalk, sa Barangay Merville, sa Barangay San Valley, at sa Barangay San Martin de Porres. Ito naman yung mga barangay ng 1st District, Vitales, Santo Niño, Baclaran, La Huerta, Donggalo, San Dionisio, at San Isidro. Meron ba kayong Coliseum sa lugar ninyo? Wala po. Ngayon, ako'y natutuwa. Kasi, meron lang pupunta na sa 2nd District na balitaan nila yung konsepto ng polycarbonate material. May mga mayor, may mga congressmen, may mga gobernador. At hindi sa akin yung plano
ng Coliseo, sa nakita nila, nagustuhan nila at gusto nila magkaroon din sa kanila. At meron namang ilang lugar na mayroon na. Nakakatuwa ho yan sapagkat ginagaya ang konsepto ni Congressman Goles. Hindi ba, pag ikaw ay ginagaya, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, okay ang ginagawa mo, di ba? Pag ginaya ang sayaw ni Michael Jackson, ibig sabihin, okay sa pagsayaw. So, ganun din po siguro ang dating ng mga Coliseum na ito na ngayon ay tinutularan sa maraming lugar sa Pilipinas. Mula nung ako'y magsimula nitong 15th Congress, July last year, 22 na ng Coliseum ang ating naipagawa at natapos. At nasimulan 8. To date, 56 na ang natapos natin. Pero hindi lang po yan ang mga proyekto ko. Meron tayong desilting and riprapping. Siyempre yung mga creek, importante. Yan ang dahilan kung bakit nagbabaha o kaya medyo nangangamoy. Paglinis ng creek at pag-riprap. Ito yung doon sa may airport village sa barangay Moonwalk. Dati po, ito nagbabaha. Pinuntahan ko ito sa mismong araw ng Typhoon Pedring. Yan, kinuha ito. At tinignan ko kasi umaawas parati yan eh. Pero ngayon, tuwan-tuwa ako na merong bagyo. Umulan na ng gusto nung magdamag. Pero maganda pa rin ang daloy ng tubig sapagkat dalawang desilting and riprapping project ang pinatupad ko dito sa creek na ito. Mula nung magsimula ang 15th Congress noong July last year, siyam na ang ating desilting and riprapping project at mula po noong 2004, 31 na riprapping projects. At meron pang darating, meron akong 3 malalaking mga riprapping projects na talagang malaki may tutulong sa 3 pangunahing creek at river namin doon po sa 2nd District ng Parañaque. At ito naman, ito malapit sa inyo ito. Makasama kayo dito. Ito ang Entertainment City. Hindi ko project ito. Salimpusa lang tayo dito po. Kaya ako pinapakita ito sapagkat ang laki ng epekto nito sa ating lahat. 1st District o 2nd District tayo. At hindi lang Parañaque, kundi yung buong Metro Manila at buong Pilipinas ay makikinabang dito. Tingnan nyo yung date dito, 2006. Itong project na ito, yung mga site development plan, yung pakikipag-usap sa PAGCOR, lahat yan ay nagawa na noon pa. Sinimulan niya ng 2006, naalala ko ng 2007, nung kami nagkakampanya ni Mayor June Bernabe, binabanggitan niya ito. Sinabi niya magkakaroon ng Entertainment City, makakadagdag ng 1,000 mga trabaho para sa Parañaque. Dumating ang eleksyon ng 2010, ganun din sapagkat ang eleksyon ng 2010, nabuo na ang halos lahat ng programa, mga kontrata, mga konsepto ng Entertainment City. In other words, yung mga nakikita niyo mga building, yan po sa may harapan, na tumataas na ngayon, yung mga building na yan, ang mga approval dyan, yung mga konsepto programa na yan, ay noon pa na-approve bago pa mag-2010, na-approve na ho yan. Kaya ang kredito dito ay 100% sa ating Mayor June Bernabe, kaya kahit na wala sa rito, palakpakan natin ang ating Mayor sa magandang programa nito. Pero siyempre nakatulong din ang konseho. Noong 2008, nagpasa ang konseho ng isang resolusyon, September 2008. Wala pa yung eleksyon ng 2010. 2008, meron na. Ito yung resolution endorsing the tourism ecozone status to the development project of PAGCOR, known as Manila Bay Tourism and Entertainment City. Ang nanguna, ang proponent dyan ay si Konsehal Rico Goles at kasama ang lahat ng mga konsehal, kasama po ang mga konsehal na galing dito sa 1st District ng Parañaque. Kaya ulitin ko, 2008 pa, tapos na po yung mga programa na ito. Hindi po ito nagsimula noong 2010, kundi noong pa itong programa na ito. Ngayon marami pong pumapansin sa akin. Sabi nila, Congressman, madalas ka namin makita na pa-standby dyan minsan dito sa MacDo, sa may Airport Road, minsan doon sa MacDo, sa may Kabiasnan, o kaya sa may Jollibee, malapit sa St. Andrew, o kaya paikot-ikot sa inyong lugar, Bagong Ilog, Bagong Sikat, Sitio San Juan, o kaya doon sa Gigi Cruz, sa Lieutenant Garcia, sa may Unida, pakain-kain doon, sa may Donggalo, sa BF, sa Kali, sa Sukat. Ang sabi nila, parati ka namin nakikita, pasyal ng pasyal. Baka mamaya naglalakwatsa ka na, hindi ka na pumapasok sa Camera de Representantes. Hindi po. Ang tawag po dyan, time management.
Yan po ang tinuro sa amin. Ako'y nag-aaral pa doon sa Annapolis at yan ang sinusunod ko. Kahit na iisa ang katawan, nagagawa natin parang dalawa ang katawan. Kahit na po madalas yung makita na palakad-lakad at madaling malapitan sa aming paglalakad. Ang aking record sa Kamara de Representantes hanggang ngayon, mula pa po noong 1992, pang-anim na termino ko na, ni minsan hindi pa po nag-absent si Congressman Goles sa sesyon. 100% perfect attendance po ang record ni Congressman Goles. At salamat po. Hindi po katulad ng iba. Hindi pa natatapos yung first term, may absent na. Si Congressman Goles ay hindi po. At siyempre, hindi lang tayo present, kundi sumasama sa mga diskusyon. Ang trabaho ng isang congressman ay representative, boses ng distrito. At bilang boses ng distrito, dapat naririnig ang congressman. Paano niyo malalaman kung ang isang congressman ay nagsasalita? Siyempre, maririnig yan sa radyo, makikita sa telebisyon, di po ba? Pag hindi siya nakikita, ibig sabihin, hindi siya kasali sa usapan. Siya ay membro ng tinatawag na Committee de Silencio ng Kamara de Representantes na tinatawanan namin. Kami mga kongresista doon na talagang mahilig kasama parati sa mga balitaktakan doon. Natatawa kami sa mag-iilang mga kongresista na napakatahimik, hindi po nagsasalita. Ang tawag namin, yan yung mga membro ng Committee de Silencio. Sa kung anong kadahilanan ay takot magsalita. Ito po yung record natin. At siyempre, baka sabihin nila, o baka naman ikaw ay nagbubutas lang ng upuan doon. Paupo-upo ka lang at tahimik lang. Hindi po, meron po tayong mga batas na naipasa. At ito ang mga pangunahing batas na aking naipasa. Sa aking palagay, pinakamahalaga, itong Climate Change Act of 2009. Republic Act 9729, ako po ang principal author dito sa Senado, si Senador Loren Legarda. Importante ito, climate change, pagbabago ng ating klima, ng ating panahon na malaking epekto sa ating kinabukasan, lalo na sa mga batang ito. Marami nagsasabi na pag hindi natin ito maalagaan ng maayos, maaaring tumaas ang dagat. Kayo malapit sa dagat dito, naranasan na yung pagtaas ng dagat ng Typhoon Pedring, pumasok hanggang doon sa Sofitel Hotel. Maaaring lumubog yung maraming coastal towns. Maaaring tumaas ang temperature at lumaganap ang mga dagdag na mga tropical diseases. Maaaring bumagsak ang food production at magresulta ng kagutuman. Yung mga dating hindi mainit ay magiging mainit at katulad na nararanasan natin ngayon, sobra pag bumagyo. Sa isang araw, napaka-mainit, tapos bigla na lang may darating na bagyo. Di ba? Nakakapagtaka yung panahon na yan. Ang tawag dyan, climate change, at ako'y maasa na dito sa climate change na ito ay mahaharap natin yung hamon na ito na malaking banta sa ating sibilisasyon. International Humanitarian Law, Republic Act number 9851 para sa karapatang pantao ng ating mga kababayan, lalo na sa kanayunan na mayroong kaguluhan, may operasyon ng militar, operasyon ng mga pulis. Nung ito'y pinirmahan, mismong International Commission for the Red Cross ay talagang nagbantay dito. Philippine National Police Reform Act, pagreforma ng PNP. Napaka-importante yung pag-aabuso o kaya yung kahinaan ng PNP. Ito ang kasagutan dyan. At Philippine Coast Guard. Marami sa atin nagbabiyahe sa dagat, nangangamba na baka magkaroon ng aksidente. Ito ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard para mapangalagaan tayo. Ang siyudad ng Parañaque, dati tayo isang ordinaryong munisipalidad. Naging siyudad sa bisa ng Republic Act 8507, ang may akda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Expanded Senior Citizens Law. Hindi po ako ang principal author dito, kundi isa lamang sa mga ilang mga kongresista na talagang nagtrabaho para maipasa ito. Noong una, nagkaroon tayo ng Senior Citizens Law. Alam ito ng mga senior citizens dito, nagkaroon ng 20% discount. Pumasok yung VAT, 12%, binaba, naging 8% na lamang. Nagreklamo mga senior citizen. Kaya kami, nagtrabaho kami para may lumabas itong Expanded Senior Citizens Law at na-restore yung 20% discount. Kaya ngayon, yung mga senior citizen sa mga butika at sa mga outlets sa katulad dito, sa McDo, meron kayong 20% discount dito. Sa Jollibee, sa Chowking. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Ayon sa Expanded Senior Citizens Law, ang inyong discount sa McDo dito sa may Baclaran ay 20%.
Pero kung sakali na ako ay makasabay nyo rito at mapatunayan nyo na talaga kayo senior citizen galing dito sa Baclaran, hindi lamang po 20% ang discount na ibibigay sa inyo, 100% discount ang ibibigay sa inyo. Sagot ko na kayo. Magpakilala lang kayo at huwag niyo unahan sa pagbayad. Education agenda. Edukasyon, importante. Ulitin ko, ako'y nakatayo sa harapan nyo dahil lang sa edukasyon. Hindi po ako nagkaroon ng mana sa aking mga magulang. Walang kayamanan yung mga magulang ko. Hindi ako matustusan sa mga mamahaling mga eskwelahan. Pero sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagpupursigi, edukasyon, ako'y nakaharap sa inyo. Kaya edukasyon ang isa sa mga pangunahing agenda natin ng tinatawag kong responsableng gobyerno. Nationalization ng mga high school sa Parañaque. Bakit importante ito? Kasi ang isang high school, pag na-nationalize, tataas ang antas, bibigyan ng dagdag ng milyong-milyong pisong pondo ng gobyerno nasyonal, bibigyan ng dagdag ng mga teacher items para dumami ang teacher sa eskwelahan at lalo makinabang mga estudyante. Ang una, Parañaque National High School, Republica number 7841, naging Parañaque National High School. Pangalawa, Dr. Arcado Santos National High School, Republica number 8884, ang may akda ang inyong lingkod. At itong bandang huli, dalawang high school ang tinatag ni Mayor June Bernabe sa 2nd District. Yung pong San Valley High School at yung Munok High School. Bago pa lamang itong mga high school na ito. Nauna pa yung Maraming High School dito sa 1st District. Pero ang dalawang ito ang nauna na maging National High School. Munok National High School at San Valley National High School sa bisa ng Republic Act 10065 at 10064. Ang may akda ang inyong lingkod, Roy Lugoles po. Ano ba ang mga ibang mga ginagawa natin? Kasi baka meron magsabi, Congressman, pang-anim na termino mo na. Kadalasan yung mga pang-anim na termino na, medyo nagre-relax na yan. Pabanjing-banjing na lamang, hindi na nagtatrabaho. Hindi po, tuloy-tuloy po ang ating trabaho, lalo na sa larangan ng legislation. Alam nyo, ang tawag sa amin, hindi lamang congressman, kundi mambabatas, di ba? Ano ang trabaho ng mambabatas? Gumawa ng batas. Kaya kung hindi kami gumagawa ng batas, kung hindi kami nagpapile ng mga makahulugang mga legislative measures o panukalang batas, hindi kami tumutupad sa aming tungkulin. Parang isang doktor, pag hindi ka nagdodoktor, hindi ka doktor. Kung ikaw ay isang manananggol, pero wala kang pinagtatanggol, hindi ka manananggol. Pag ikaw ay karpentero at wala kang kinakarpentero, hindi ka mahusay na karpentero, di ba? Kung ikaw ay mambabatas at wala kang isinusulong na mga makahulugang mga batas, matatawag ka bang mabuting mambabatas? Hindi siguro. Although may iba masasabi kasi hindi ko linya yan eh. Kung hindi mo linya yan, bakit mo pinasok? Bakit ka nagpahalala sa tao? Tama ho ba yun? Dapat iba ang nilagay dyan. Yung tao na linya na ang paggawa ng batas. Sapagkat yan ang trabaho ng isang congressman. Ang inyong lingkod po, patuloy ang trabaho bilang isang mambabatas. Alam niyo si Presidente Aquino, matapos ang SONA nitong nakaraang July, naglabas ng kanyang isang libro, Priority Legislative Measures of the President. At dito, kinanay niya, nilista niya yung 23 priority legislative measures. Saan niya kinuha ito? Nireview nila yung lahat ng mga panukalang batas na ipinail ng 24 senators at about 280 congressmen and congresswomen. Libo-libo itong mga panukalang batas na naipile. Kung ikaw isang congressman, kahit isa lamang ang mapili, isa lamang, biro mo 23, isa lamang maswerte ka. Ang inyong lingkod po ay pinalad. Hindi lang isa, kundi 3 na panukalang batas na author si Congressman Goles ang napili dito sa 23 priority legislative measures na ito. Ito po yung mga yan. At ipapaliwanag kung bakit napili. Witness Protection Bill, pampalakas ang ating Witness Protection Program paglaban sa krimen. Ang dami nating krimen ngayon, kidnapping, murder, drug lord, at iba pa, mga nagraraket na hindi mahuli-huli sapagkat walang saksi at ang mga saksi ay walang lakas ng loob. Ito ang magpapalakas ng loob sa kanila para sa pagkipaglaban sa krimen.
anti-money laundering bill. Ito rin yung mga racketeers, mga drug lord, mga gambling lord, mga illegal. At kasama na yung mga corrupt na mga opisyal na yung kanilang perang kinikita ay tinatago sa kung saan-saan. Ang tawag yan, money laundering. Meron na tayong money laundering law, kaya lang medyo kulang. Papalakasin yan ng itong anti-money laundering bill ang may akda ang inyong lingkod, Congressman Goles, House Bill number 3323. At pangatlo, at sa aking pananaw ay talagang pinakamahalaga sa lahat, yung Maritime Zones Bill 4185. Ano ba ito? Ang Pilipinas ay isang archipelago, napapaligiran ng dagat. Ang tawag dyan, Territorial Sea. Ang tawag dyan, Exclusive Economic Zone. Ang Maritime Zones Bill ay binibigyan ng magandang definisyon yung Exclusive Economic Zone para pangalagaan yung ating kayamanan sa dagat. Ang posibleng mga minerals doon, yung isda, yung oil na maaaring matagpuan sa ating Exclusive Economic Zone na ngayon ay tinitingnan at kinakamkam ng isang malaking bansa sa ating paligid. Importante po yan sa ating seguridad, sa ating kayamanan bilang isang bansa at para sa ating soberenya. Yan po ang importansya ng Maritime Zones Bill, kaya yan ang pinili ng ating Presidente. At meron pang iba, itong Department of Information and Communications Technology, modernization ng Bureau of Jail Management and Penology, modernization ng Bureau of Corrections, at isang advokasya ko. Pangunahing advokasya is Spratlys, yung binanggit ko kanina. Ito ang Pilipinas. Ito ang ating Exclusive Economic Zone, itong blue line na ito. Andyan ang karagatan natin na dapat tayo meron soberenya. Itong red line na ito, yan ang kiniklaim ng China. Sabi nila atin yan, pero tingnan nyo, pumasok ang red line sa ating Exclusive Economic Zone. Yung Spratlys, ito mga Spratlys, ang dami mga isla sa Spratlys nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone, pero inaangkin ng iba. Yan po ang pinaglalaban natin. Hindi lamang po yan bilang karangalan natin, kundi kayamanan natin, soberenya natin, seguridad natin. Kaya madalas po tayong tumayo. Pag merong interview sa TV, is ako kadalasan ang iimbita dyan. Sapagkat yan ay talagang pinaglalaban natin at dapat ipaglaban nating lahat. Meron pa tayo pa mga project galing sa DOLE. Ito yung paglilinis sa mga creek. Yung mga tao sa paligid ay hinahire para maglinis at sinisweldohan sila ng DOLE 264 ang mga beneficiaries dito. TESDA training. Meron po tayong 304 scholar beneficiaries sa ilalim ng TESDA at kanina meron pa mga pinirmahan na magdagdag pa mga scholars. Goles Scholarship Program, 1,340 ang naging beneficiaries ko mula na magsimula ang 15th Congress. At meron tayong medical assistance sa PGH sa Manito mula na magsimula ang 15th Congress noong July, 4,633 na ang nakinabang at meron po 1,300 na galing po dito sa 1st District. Hindi po tayo nagmamarmot dito pag meron po sa inyo na mga kailangan. Katulad po nung ginang kanina rito, ang kanyang anak ay may sakit. Sabi ko, ipadala natin sa PGH. Pagkat ang PGH ay isang moderno at malaki at isa sa pinaka-advanced na ospital sa Pilipinas. Medyo kailangan magtiyagalan ng konti sa pagpila, ganoon man talaga. Pero ang laking kabawasan naman kaysa magpunta kayo sa isang ospital na mamahalin na hindi naman kaya ng ating bulsa. Si Congressman Goles po, nung ako'y bata hanggang sa gumraduate ng college, ni minsan hindi po ako nakaranas na makapasok sa isang private hospital sapagkat alam ng mga magulang ko na hindi namin kaya. Parati kami sa government hospital, nakapila, pero kahit paano nakaraos. Kaya pag sino po, meron po sa inyo na nangangailangan ng PGH referral, may papasok kayo doon, bibigyan kayo ng konting financial assistance at malaking kabawasan ang gastos at napakahusay po ng PGH. Pero para lang po sa medyo malalang mga karamdaman. Huwag naman yung medyo sinisipon lang kayo, may inuubo ng konti, huwag naman. Yung sipon, kayang-kaya ng Barangay Health Center yan o kaya ng Paranaque Community Hospital. At maswerte kayo dito sa Baclaran. Sa kailangan ng LRT, andun na kayo sa ilang minuto lang. Andun na kayo sa tapat ng PGH. At ito pong ating libreng palibing. Ayaw kong banggitin ito sabagat medyo malungkot. Sa litrato na lang, medyo nakaka-depress ang dating, di ba? Pero hindi natin maiwasan. Sa
Sabagat, ang sabi nga nila, ang buhay parang awit lamang, mayroong simula at mayroong katapusan. At sa amin sa 2nd District, kung sakali umabot yung katapusan sa buhay ng isang mahal ninyo, at kayo ay mapatunayan na nangangailangan yung indigent na tinatawag, meron po akong libreng palibing program. Meron akong nilaan na pondo para sa 100% libreng palibing para sa aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Wala pong pili yan. Lahat ho ay qualified yan. Tingnan niyo ang bilang. Mula na magsimula ang 15th Congress noong July last year, 923. Halos araw-araw ay meron pong nakikinabang dito sa ating libreng palibing. At mula na magsimula ito, 2,204. Meron po ba kayong ganyan dito sa 1st District? Meron po? Meron po dapat kasi ang isang congressman ay merong pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pondo na yan. Kung hindi niya ilalagay sa mga ibang pet projects yan. Pero ako naniniwala na ito importante. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakaawa po ang isang mahirap na pamilya na namamatayan. Pero niyo, namatayan na sila na isang mahal sa buhay, trahedya na yan. Pagkatapos gagastos pa sila ng ubod ng laki. Mababaon sila sa utang, dobleng trahedya na walang ka na ng isang taong naghahanap buhay, madadagdagan pa ang iyong utang. Bago makaahon yung pamilya, aabutin na magiging 1 taon, kaya kaawa-awa. Kaya ito minarapat ko na maging proyekto. Pasensya na po at ayon sa ating regulasyon, itong serbisyo na ito ay para lamang sa 2nd District ng Parañaque at hindi po pwede yung mga taga 1st District ng Parañaque. Pasensya na po kayo. Sorry po. Plenaryo, debate. Katulad ng sinabi ko, ang congressman dapat sumasama sa mga debate. Ito yung debate sa reproductive health. Nakatayo tayo dyan. SONA. Ito naman yung budget. Yung budget ng Pilipinas, noong 1 taon, tinalakay namin ng halos 2 linggo. Natapos kami mga alas 3 ng umaga. Ito si Speaker Belmonte at andito po ang inyong lingkod sa katabi ni Speaker. Ito namang nakarang buwan, 2 linggo kami nagtrabaho dito. Inaabot kami ng mga hating gabi. Ito, nung matapos namin, halos hating gabi nito. At ito, pinisenta namin ang aming produkto. Yan si Speaker, andito Majority Leader, at andito po ang inyong lingkod. Kami po yung nagtrabaho para sa budget ng Pilipinas. Ito naman, yung ako'y mag-privilege speech tungkol sa Spratlys, sa Foreign Affairs, nung pinabibilis natin yung pagproseso ng mga passport. Kasi ang daming nagreklamo, ba't napakabagal? Dati 30 days sa pamamagitan ng aming intervention. Ngayon, 10 days na lang ang ipinangako ng ating Department of Foreign Affairs. Ito naman sa enerhiya. Importanteng enerhiya para sa atin. At meron din tayong programa, wheelchair. Sana naman, huwag naman kailanganin yun, no? Pero just in case, kahit na kayo ay taga 1st District, ito po galing na sa personal na bulsa ko. Galing na sa aming personal savings ng aking asawa. Sino man sa inyo na mangailangan ng wheelchair, basta papatunayan na talagang kailangan nyo o kaya saklay, ito po ay makakarating sa inyo sa loob ng 1 linggo. Kahit na po kayo ay nasa 1st District ng Parañaque. Ito ang halimbawa ng mga nakatanggap ng wheelchair sa amin. At sasakyan naman, siyempre pinag-uusapan din yung tungkol sa mga sasakyan. Si Congressman Goles, nung kanyang first term, unang 3 taon, hindi lang po 8, hindi lang 10, hindi lang 12 ang mga sasakyan na ipinarating sa 16 na barangay, kundi mahigit 84. Isang Anfra, 2 multicab, natatandaan yung mga multicab na yun, yung isang pula para sa SK, isang dump truck, yan, makinabang na kinusto ng dump truck bawat barangay. Suma total, 16 na mga, ito masasakyan sa 16 na barangay. At kasama na rin yung mga Anfra, utility vehicles para sa lahat ng mga eskwelahan sa buong siyudad ng Parañaque. Suma total, mahigit 84 na mga vehicles sa loob lamang ng 3 taon. Maikling panahon, 84. Hindi po 8, hindi 10, hindi 12, kundi 84. Hindi ko pa binilang dito. Yung fire truck na pinadala ko rito sa Baclaran, nandun na yata, napadpad yata sa Dunggalo yung fire truck na yun, na naging penetrator na nung pangalawang araw ko lamang ay nagamit na sa sunog. At hindi pa kasama yung mini payloader.
Ngayon marami po nagtatanong sa akin, Congressman, alam namin yung mga proyekto sa mga ibang distrito. Sa Quezon City, sa Maynila, sa Samar, sa Iloilo, sa Mindanao, sa Ilocos, pero parang napakadami ng project mo. Isipin mo, meron kang napakaraming, dami-dami mga covered courts. Pagpapasemento ng kalye, paglilinis ng mga ilog, pagpapagawa ng mga school buildings, meron kang PGH referral, meron kang libreng palibing na sa kwenta na lamang. Isipin nyo, 992. Magbilang kayo, 992 times 12,000 pesos bawat isa. Mga magkano yan? Milyon-milyon. Parang sabi lang, parang sobrang dami. Di ba pare-pareho naman kayo ng pondo ng mga ibang kongresista? Tama ho yan, pare-pareho kami. Pero depende yan sa paggamit. Depende kung talaga ibinabalik nyo yung pinagkatiwalang pondo para sa mga tao. Yan po ang tinatawag kong responsableng gobyerno. Wala pong dinadivert dyan. Walang napupunta sa mga ibang bagay. Ang pondo ni Congressman Goles mula nung ako ay maging congressman noong 1992. At talagang tinitingnan ko kung ano talaga ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Yung covered court halimbawa, ang nakikinabang niya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Yung mga matatanda, nag-exercise sa umaga. Hindi sila nag-aalala, uulan din sila. Tapos pwede sa binyagan, pwede sa basketball, pwede sa debut, pwede sa kasiyahan, pwede sa baklaran, got talent, yung mga ganyan mga pwedeng gawin na hindi kayo mag-aalala kung uulanin ko hindi. Di ba? Ganun, doon sa amin, sa 2nd District. Kaya lahat po ay nakikinabang. Yan ang responsableng gobyerno na talagang pinapakiramdaman kung ano ang pangangailangan ng tao. At yan ang dahilan kung bakit sa pananaw ng marami, parang sobrang dami ng proyekto, pero pareho lamang po ang mga budget ng mga kongresista. Maging kongresista ka ng Batanes, ng Bulacan, ng Parañaque, ng Mindanao, ng Visayas. At isa pang bagay na may pagmamalaki ko sa inyo, na kaya ko kayong tingnan ng mata sa mata. Ang inyong lingkod po, nagsilbi ng napakahabang panahon na. Naging Navy officer, naging Deputy Administrator ng Marina, naging Postmaster General, naging miyembro ng kabinete, naging congressman na halal ng 6 na beses. Malaking pondo ang pinagkatiwala sa akin. Pero ito masasabi ko sa inyo, si Congressman Goles po, ni minsan, ni isang kusing, walang kaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po ang record ni Congressman Roylo Goles. Maraming salamat. Yan po ang sinasabi kong responsableng gobyerno. Transparent, sumasagot sa pangangailangan ng tao, accessible, hindi takot sa kanyang kapwa, lumalapit at pumapasok sa lahat ng sulok ng Parañaque nang walang kasamang mga mababangis na security o mga bodyguard. Hindi po takot sa kanyang mga kababayan. Dahil nga sa aking pinagmulan, yan yung sinasabi ko, ano bang filosofiya, ano bang prinsipyo natin. So, yun lamang po. Maraming po salamat. Sana po, kung nagustuhan nyo yung nilalaman, ang aking sinabi tungkol sa aking ulat, sana iparating nyo rin sa inyong mga kapitbahay, inyong mga kamag-anak dito sa Baclaran, para naman hindi lang kayo ang makaalam dito, kundi pa rin sila ay makarinig. At kung meron silang katanungan, iparating din sa akin yung kanilang mga katanungan, sapagkat ako ay congressman ng 2nd District, pero marami po akong tinatalakay na hindi lamang para sa 2nd District, kasama ang 1st District, kasama ang buong Pilipinas sa aking mga inaasikaso sa Kamara. So muli po, ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa pag-organize itong ulat sa bahay na ito. Maraming salamat po at huwag niyo po kalimutan yung ating bisita na ang ating barangay captain na si Marlene Factor Bulbe. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much.